inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your T2J Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your T2J on the 12th of May, 2024. Magandang hapon po sa inyo. We would have a very inspiring story of how a young engineer studying at school, and he was able to formulate and he became very successful. He's now abroad, is doing. And I would like to greet my son, Jolo Lorenzo Ferrer, for being, he's also there. Maybe he would learn a thing or two. And my other children, Julian, Isabel, Samantha, and Joy, they would be able to learn this. Marvin, is Engineer William already on the air? And si Brad Pitt, nandiyan dyan na ba? Brad Pitt, nandiyan ka na ba? Hey! Hey! Layo kasi ng monitor dito sa Hello. Dito na ako. Good afternoon, KJ. Andito na rin ang ating guest, si Ka William. Good afternoon, Engineer J and Salvador. Yes. Good afternoon. Opo. Introduce ko lang, Brad Pitt, ang ating guest. Ito, paborito mo lagi itong skwelang to eh. Exciting. Si Engineer William A. Magrano. Mapua. Graduate po ng Bachelor of Science in Chemical Engineering sa Mapua Institute of Technology, 1988. Paborito niya kasi eskwelahan mo, Engineer William. Siya po ay presidente ng Chemical Engineering Student Council noong 1988. Siya po ay nag-engage sa marami pong mga chemical studies or week activities, sports fest, Sayawit International Exhibition, at during yung pong mga MIT Inter-School Exhibition, he was able to formulate or invent or whatever, yung tinatawag mong Brad Pitt ngayon na 3-in-1 coffee. Ito po ang ama, itong guro, itong pasimuno ng 3-in-1 coffee. Walang iba po kundi si Engineer William A. Magramo. Magandang hapon po sa inyo, Engineer William. Good afternoon po. Magandang hapon. Papakilala ko naman sa inyo yung pinakagwapo na may show po kasama si Gino Padilla sa susunod na linggo yata yan. Walang iba kundi si Herman Isko Salvador, o also known as Brad Pitt. Magandang hapon sa iyo, Brad Pitt. Hello, KJ and kay Ka William. Itong awitin na to ay para sa 3-in-1 coffee. Kahit saan ka man, ang awit ay naririnig. Sari-saring magugustuhan, mga luma at bagong hilig. Ngunit isa lang ang aking gusto. Gusto ko ay sa kape. 3-in-1 ang coffee ko. Coffee ko 3-in-1. Alright. Impronto, nakita mo naman, Engineer William, impronto.
Kinantahan ka na ni Brad Pitt. Baka, Brad Pitt, baka kunin ka na ng Nestle niyan. Kasi, Brad Pitt, umpisa mo na muna. Ano unang tanong mo sa ating guest? Yes, curious agad ako eh. Kasi, paano inano yung ano yan? Yung copyright, yung mga ano niya na pagka 3-in-1, sa'yo yun. Parang inventor ka nun and naka-patented yun. And ano mo nga kami, Sir William, tungkol dyan. Kasi kung sa'yo na kaya, lahat ng 3-in-1 magbabayad sa'yo, parang ganon. Paki-explain mo nga kung ano nangyari dyan. Yes, naririnig ba ako, malakas? Yes. Go ahead, sir. Okay. Yes, sir. Narinig ka namin, sir. Yes, actually, nung in-establish ko yung 3-in-1, and then nag-research ako nung lately na marami na nagkiklaim din. And then basically, nag-start yan nung 5 years old pa ako. Okay. Kasi, pinapackage mo na lang. Hindi, nung 5 years old ako kasi, nakatira kami sa may palengke ng Pasig. And then, meron doon tao na, ginagawa niya, hinahanda niya na yung kape, tapos sinabi ko sa kanya, ba't hindi mo pa isama yung sugar sa kape? Sabi, pinagtawanan niya ako. Sabi niya, hindi pwede. So, doon nag-ano yung isip ko na, kasi bata ako eh. Pwede. Ipapatunayan ko. 5 years old pa ako noon. Ngayon, nung nasa Mapua na ako, dala-dala ko niyan hanggang high school, university. Nung nasa Mapua nga ako yung naging presidente ng Student Council. Ngayon, yung mga Student Council, biglang gumawa ng exhibit na hindi nila sinama ang mga dean, basta kung sino ang may idea. Parang mga inventions. Oo, mga invention ng mga estudyante, ganyan. Okay. So sabi ko, naku, walang yung chemical engineering. So inilabas ko na, sabi ko, do it or never, sabi ko. So in-exhibit ko yung 3-in-1 copy sa Mapua. So maraming parang nasa sachet siya or hindi ko muna ginawang gano'n. Ang ginawa ko muna, ang tawag ko 3-in-1 coffee cubes. Coffee cubes. Cubes. Oo, cubes muna. Yan. Pagkatapos, in-exhibit ko, and then maraming nakakita yung mga yung din namin, yung mga kabatch ko, yung later batch. So tinikman nila, masarap. So, ang nangyari yung cubes, cubes yan, yung parang Nor. Andun na yun, 3-in-1 na yun. Kape, creamer. 3-in-1. Nandun na sa isang cube. Nasa isang cube. Ilalagay mo na lang sa tasa, ilagay mo ng hot water. Kumukulo. Okay. So kasi during that time, hindi yan accepted 1987, 1999, hindi pa accepted. Bata pa tayo niyan, Brad Pitt. Bata pa. Kasi, ang nangyari niyan, napunta ako sa Switzerland noong 1990. Ayun. So, tines ko din yan sa mga Italian, yung mga German. Ayaw nila yan. So, hindi kasi yung iba ang gusto black lang, o yung iba ayaw ng creamer, or yung iba black. So, iba-ibang serve, no? So, yun ang maayaw siguro dahil kasi tapos, mawawala ka ng choice Parang andun na lahat. Yes. Ito para doon sa nagkakape na tamad. In short. Actually, for convenience yan Na tamad. Yung mabilis gano'n. Pantamad yan So, ngayon, ang nangyari, noong 1991, napunta na ako sa Hong Kong. Napabayaan ko na. Pero noong 1990, nung nasa Switzerland ako, isinulat ko na yan sa Nestle. Sa chairman of the board ng Nestle. Suggestion. Kasi ang strategy ko noon, lahat ng chairman of the board, meron akong pangalan sa ka-address. Kaya ako napunta sa Switzerland, sinulatan ko yung chairman of the board ng Sandoz, yung Novartis na ngayon. Yun, may mga tumulong sa akin. Yun. Tapos, so, Nestle pala unang naglabas ng 3-in-1? Kasi ang nangyari ganito nung nandito na ako sa Hong Kong, nakalimut na, napabayaan ko na. Nasa Hong Kong ka na. Umatin ako ng camping, nakakita ako ng 3-in-1. Sabi ko, ng Nestle. Sabi ko, ako nag-invento nito.
Meron na agad. Nung 2018. Tapos binalikan ko ngayon ng Nestle. Sabi ko, ito isinulat ko sa 2018, ha? Kasi busy ko sa Hong Kong sa semiconductor industry ako Okay. Different companies. Nakita ko lang sa outing. So ayun, binalikan ko yung Nestle, tapos binigay ko yung mga papers ko. So actually, nagpasalamat sila. Thank you for your... Balikan lang natin ulit Kailan mo sila sinulatan? Nung first time? Nung 1990, nung nasa Switzerland 1990 ako. 1990 pa, tapos lumabas 2018. Hindi, lumabas agad nung 1990. Ito nga ang nangyari. Nung kinonta ko uli sila, ang pinagtataka nila, bakit din sila nag-start ng 1990, yung Nestle. Nag-start kasi pinahanap ko yung records na kung na-receive niyo yung letter ko, ang kausap ko na yung archives ng Switzerland, Nestle, SA. So yung archives department, hinanap nila, sabi, William, ang tagal na hindi namin makita yung document, baka na-expose na. Sa email. Hindi kasi hinulog ko yung sulat nung nasa Switzerland ako 1990. Wala pa masyadong wala pang email. Meron na pero hindi pa masyadong popular. Hindi pa popular. So ganun ang nangyari. Bali, at the moment, ang sabi nila, nasa amin yung papers mo, and then, kung makakita pa kami ng proof na talagang ginamit yung bibigyan kita ng update. So yun ang nangyari dun sa 3-in-1. So, but the reality is, ipinresent ko yan sa Mapua noong 1987. Ayun, may mga witness na ipinresent ko sa exhibition. Yes. Yun. Ayun. Pero hindi mo siya pina-copyright o patent or something. Actually, maraming nagtatanong yan. Actually, mahirap nga ako Galing kami sa mahirap Paano ko ipa-patent yun? Diba? Hindi nga ako naka-board exam dahil wala akong pambayad ng board. So walang pera at that moment. So pero Sir William, maputol lang kita. So yung sinabing they are now investigating, once they found out you started it, will you get, sinasabi nga ni Brad Pitt, will you get royalty Brad Pitt, royalty, di ba? Royalty. Actually, hindi ako umaasa diyan kasi dinestroy na nila Ang bottom line diyan, yung sequence of event nung 1990 nasa Switzerland ako, nasa Santos. Pagkatapos binigay ko sa chairman nila 1990 and then 1990 rin sila nag-start. Naglabas na agad. Kasi walang gagawa ng 3-in-1 during that time. Kailangan ibigay ko yan sa isa talagang kilala sa coffee industry. Yes. So, nung sumikat na sila, 1990, actually, may nakita ng write-up nagsimula nung 1990, naggayahan na yan actually, naggayahan na. So, dumami na. Ayun. Yun ang nangyari dyan sa aking pananaw. Pero yung pinapatent ko, idea. Parang si Nikolai Tesla yan, di ba? Yung alternating current, di ba? Kanyang idea yun Ito nga medyo, ako naman, hindi naman ako seryosong tao. Nandiyan si Brad. Ayun, yung di sinasabi ko, pag umuwi ako, sinasabi ako naka-invento, yung mga taxi driver natutuwa. Ikaw pala ganyan, proud sila, taga Mapua. Ganon. Tapos, may nakausap ang teenager. May binisita akong isang lugar. Sabi ko, ako yung inventor ng 3-in-1. Tapos sabi niya, di ba po masama sa kalusugan? Yun. Hindi ako ngayon ng responsible. Di ba? Asukal tsaka coffee. So ngayon, sinabi ako na lang saya, aayusin kaya meron akong bagong invention uli. Kahit sino pwede rin gumaya, sabi ko. Kasi iba na yung kasi 34 years na yung 3-in-1 coffee. Tapos lahat laso na sabi, bawal ang asukal, bawal ang kape, ganyan. So sabi ko sa kanya, meron akong bago 3-in-1 zero. Sabi ko sa kanya.
Ano yun? Di ba merong Coke Zero? Ito naman, meron na bang gumawa ng 3-in-1 0 ngayon? Wala pa, di ba? Pero patent mo na yan kagad, idea na yan. Walang gumagawa ng 3-in-1 0. Oo. I think marami yatang marami kayo. Pwede yan, 3 minus 1. So, engineer, yung sinasabi mo, ito soft drink na ang sweetener, artificial sweetener na, ganun ba yan? Hindi, wala na sukal. Zero nga. Hindi, pero may artificial sweetener pa rin yun. Di ba? Yun ang delikado kasi ang makukuha mo dyan, artificial diabetes. Hindi, ang isang idea doon, kasi una, ayaw nilang pagsamahin. Ayaw ng tao nun eh. Nung napagsama na, sumikat. Ngayon, ano namang gagawin mo para paghiwalayin mo at bilin pa rin nila? Di ba? Di ba? 1987, wala nun eh. Ngayon, nung pinagsama, sabi may problema. Ano ngayon ang gagawin natin? Di sabi ko ganito, gagawa ako ng 3-in-1 0. Minus 1. In joke side, pag nilagay mo yung actually this is possible in chemistry. Pag nilagay mo yung 3-in-1, pag nilagyan mo ng kape, hinalo mo, makikita mo magse-separate yung coffee, milk, and sugar. Maghihiwalay. So, parang na lang yan, yung psychological na, bibili ko nun kasi yung kape na yun, 3-in-1, okay, pero pwede rin mag-separate. Diba? Hindi, ang dyan, mabili yan eh. Na-prove dyan, maraming tamad. So, kaya yan Hindi, ikaw naman, Brad Pitt, maraming nagmamadali. Nagmamadali. Ayaw mo ng kung matagal kukunin mo pa sa kape, yes. Asukal and creamer, di ba? Ito, bubuhos mo na lang, ihalo mo, ilang seconds ba na miss? Mga 2 seconds, 3 seconds? Is that it? Kasi dahil sa kasi sa internet, bumilis ang ng buhay. Kasi na interconnected buong mundo eh. So ang bilis bumilis ang takbo. So pero actually ang niyan, ang reality kasi ang makaka-invento ng 3-in-1 galing sa mahirap. Kasi kami mahihirap noon, hindi kami makakabili ng isang bote ng kape eh. Hindi kami makakabili ng 1 kilong asukal saka cream. Tingi. So kaya ngayon doon na conceptualize lang. Kasi nga doon nilagay ko doon sa isa kong post na difficulty wakes up the genius. Yes. Diba? Diba? Yes, imposible ma-discover ng taga Switzerland yan. Mayaman yun eh. Mayaman. Diba? Yung elevator. Diba? Kasi difficult yun eh. Pero maghahagdang ka hanggang 28th floor. So, may invento yung yung ganun nga. Ganun. Kung may difficulties yung makaka ng idea. Yes, in other words, yun nagiging opportunity. Yan, yung problema o yung difficulty. Ayan. So actually doon sa bayaran hindi ko inisip yan kasi from the very beginning sinabihan na rin ako ng mga kaibigan kong German, Italian sa Switzerland, pag binigay mo sa kanila yan, wala na. Sabi ko, basta gusto ko lang mangyari, magkaroon ng 3-in-1. Okay na sa akin yun. Which is nangyari, di ba? Yeah. And then, hindi ako pinabayaan ni Lord. Biniles ako ni Lord ng other way. Diba? In what way? So, biro mo hindi ako naka-board exam. So, dinala ako sa Hong Kong. Nagka-work ako. Almost impossible ma-work dito mga lalaki, 1991. So, dahil hindi ko kailangan na board exam dito eh. Tapos, nang in-interview ako nga, papunta rito, nalaman lang na taga Mapua ako. Hindi na ako tinanong. You are hired. Hired agad ako. Ganun katindi mo po. Pangalan pa lang. Brad Pitt, Engineer William, ano yun lang kita dyan. Medyo kasi sa engineering na tsaka yung
tungkol nga dyan sa lisensya. Pinakamatindi. Alam mo kasi, Engineer William, ako ay management engineering ang tinapos ko. Okay? Pero pag nag-abroad ka, hindi naman tinatanong sa abroad, halimbawa, anong tawag mo, mechanical engineer ka, or basta nakapagtapos ka sa eskwela, engineer ka sa abroad. Pera na lang, sabi nga ng Amerikano kong boss, kung structural engineering, hahanapan ka talaga. Kasi gaano na eh. Dito lang sa atin sa bansa natin, kailangan ka na registered. Kaya nga yung dapat yan baguhin. Kasi maski sa Amerika, sa Malaysia, when you finish that engineering course, alam mo yung sinasabi mo, na pupwede ka, you are an engineer by profession na yan, nakakapag-compute ka eh. Eh dito, napakahirap, kaya binabago ng PRC yung buhay ng mga tao. Yan Brad Pitt yung sinasabi niya. Sa Hong Kong, hindi ka hanapan ng titignan yung kaalaman mo. Tama ba ako, Engineer William? Yes. Saka actually, nakatulong talaga na sa Mapua ako gumraduate. Magaling ka rin naman, hindi wala naman din sa eskwela yan, di ba? Si Brad Pitt, usti yan magaling naman, kasi alam nila yung yung kalidad ng Mapua, So, and then pagdating dito sa Hong Kong, nakapag-aral na ako ng master degree sa Hong Kong University of Technology. Yun, maganda. MBA sa Hong Kong Poly. So mga blessings si Lord yun. Yung mga anak ko, nakagraduate. Yung panganay ko nasa CNN. Siya pa lang ang Nasa ka ngayon? Nasa Hong Kong ako. Ayun. Brad Pitt Yan ang all about safety. Nasa Hong Kong. Kaya nga ako pumunta dito Kabi niya kasi nandiyan lang siya sa Pasay Yung nasa Hong Kong pa pala. May miscommunication kami. Andiyan kasama mo yung pamilya mo. Nakasama ko. So, sabi ko nga sa iyo, may ginawa akong maganda. Na-bless ako ni Lord. Maganda. So, yung anak ko, teacher, 2 yun. Yung isa sa CNN, yung asawa ko sa hotel. So, ang hindi natin alam talaga kung ano mangyayari di ba? Kung ano mangyayari sa buhay natin. Kaya along the journey, may mga excitement up and down. Yes, diba? Challenges. May tanong, baka may tanong yung mga natin. Titignan natin kung may tanong, pero ko muna, Brad Pitt, kukomersa lang muna tayo ng konti. Sige, tutugtugan ko. Mga ginagawang relo yung ating programa, ganap na 1:21 in the afternoon. Ang oras na to ay dala sa inyo na JLF Project International Inc. at JLF Project Training and Assessment Center. Kung gusto nyo ng mga magagandang mga training, gusto nyo ng mga matuto sa rigging and lifting, JLF Project Training and Assessment Center. Kung meron naman kayong ipapabuhat, ipapalift, ipapatransport, ipapakreate, JLF Project International Inc. So, ito, mga nagte-text sa atin, nagpapa-shout Brad Pitt, mga kabrad ko sa Triskelion Safety Professional, si Jirko Yudas, si Gisa Miklat, si Heitler Sagaral, si Mark Matthew Sale, na yung very famous sa Loyal Fan, si Engineer JP Batan, at si Archie Chua, okay si Ricardo Ocampo, at of course nakilala natin siya, si Engineer William dala ni Ronnie Dagal, dahil nagpaplano tayo, Brad Pitt, ng isang all-out educational convention on nuclear safety and against mga advocate ng hindi nuclear, si Marvin De Leon at saka si nabasa na natin si Ronnie Dagal. So balik tayo. So meron pa pala ito sa Renus Logistics, si Miss May Morales, si Rachel Cardenas at si Marjorie Pastrana. Yan ang mga nakikinig sa atin. Okay. Balik tayo sa 3-in-1 King, si Sir William Magramo. Okay, sige Sir William. From Hong Kong. And ang tagal mo na dyan. Ilan taon ka na, sir, dyan?
34 since 1991. Wow. Wow. Pare, mayaman na yan, pare. Baka pwedeng ano yan na ano natin, utangan natin yan ng mga DC $100 dyan. Pagpunta natin sa Hong Kong, hanapin ka namin, Sir William. Tsaka, gala ko kayo dito. Yung, ano, di ba, Engineer William, yung ano yan, Ocean Park, tsaka, may isa, Disneyland. Oo, malapit kami sa Disneyland. Yes. Gusto ko pumunta doon sa, Sandara Park, sa Korea ata yun. Ayun, sa Korea. Pag nadaan kayo dito, imit ko kayo tapos galing pupunta tayo dyan. Pupunta kami dyan, Engineer William. Kasi dapat, pero ako, dapat, hindi ba Brad Pitt, dapat mabigyan talaga ng parangal o dapat what is really due to Engineer William Magramo? Yung OFW. Yung credit nung ng 3-in-1 coffee. Kasi sayang eh. It was an idea stolen from him. Nasa ano yun nung Nestle, actually, yung mga kausap ko noon, nasan sila ngayon? Yung mga head ng Nestle noon, yung mga kausap. Actually, yung Nestle nga sa headquarters sa Switzerland, nagpasalamat na sila sa akin for my contribution. Kaso nga, hindi nila makikita yung proof na ako yung nagpadala ng letter. So, and then, actually, pasalamat lang, Engineer William, pasalamat lang, walang monetary reward. Wala kasi nga. Wala man lang isang box ng 3-in-1. Kasi ganito ang nangyari yan eh. Ang ginawa ng Nestle, hindi naman nila pinapatent ang 3-in-1 eh. Ang pinapatent nila, yung formulation ng 3-in-1. So, saka yung ibang mga 3-in-1 na dyan, yung formulation. Kaya kahit yung sino ngayon, pwede mo gamitin yung 3-in-1, pero yung formulation, different. Pero ngayon, kahit anong brand, meron silang 3-in-1. Oo, ano na yan eh. Meron din company na nagpo-formulate lang ng 3-in-1, tapos bibili ka na lang. Ilalagyan mo ng brand. Ganon. Hindi. Lahat ng leading brand, Copico, Nescafe, Deportivo. Dami yan. Great Taste, Nescafe. Lahat sila may 3-in-1 eh. So, walang binabayaran sila for the... Wala. 3-in-1. Saka okay, ang ano nga dyan, from the very beginning na binigay ko na yun sa Nestle, alam ko naman mangyayari na yan. Ang ano na lang doon, mangyari na magkaroon ng 3-in-1 noong 1990. So hindi ko na inani yung yung monetary kasi ano yan eh, walang may gusto at that moment. Tapos malaking investment din yan para mabago mo yung experience ng mga tao na acceptin yung 3-in-1. But in 1988, engineer, you have documents to prove that this was one of your thesis or studies in Mapua. Tama ba ako? Actually, yan nga, pinahanap ko nga yung record din. Kasi yung The New Builder, yung magazine ng Mapua, kinunan nila ng picture yan, yung exhibit. Kaso, hindi na nila na-publish kasi na-i-publish na nila yung last edition at that year. So wala nga yung written. Walang written. Kaya yun, walang written, yun ang mahirap. Pero, walang written, pero may nakakita. Yung mga teacher, mga estudyante ng Mapua, yung dean, tapos yung yung presidente ng Mapua ngayon, nakita niya rin yan. So, mga witness. Yun. Pero masakit yun kasi more or less ikaw para bang maraming Pilipino, sabi nga nila yung yung karaoke, tawag diyan sing-along system eh. Si Mr. Del Rosario raw ang inventor noon, yung kanyang karaoke. But he sold that thing, kaya and it finally not became a sing-along system.
it's now called karaoke all over the world, di ba? Marami, di ba? Si Brad Pitt, marami ring gumagaya dyan kay Brad Pitt, kaya lang hindi intelligent. Brad Pitt, marami bang gumagaya na sa'yo sa mga jokes mo? Sa Hollywood lang. Sa Hollywood lang yung gagaya sa amin. Taga Hollywood. Dito sa Asian, wala bang gumagaya sa'yo? Doon lang sa Hollywood. Yun naman Brad Pitt, excuse me, may andaay mong painting. Ikaw ba nag-paint niyan sa likod? Hindi. Ito sa anak ko. Ito, kasi amang pintor. Nag-paint din kasi ako Ayan. Okay. Oo nga, no. Ito si amang pintor. Habang nag-show ako, na niya ako. Hand painting, acrylic lang. Tapos, ito yung si amang pintor, ang medium niya, gumagamit siya ng dugo. Dugo. Ang medium niya. Yes. Iba yung gimmick niya, dugo. So, pwede ko yung kasi the way na din ako, meron tayong program na yung W. Magramo Scholarship. So, okay. Maganda yan. Meron kang W. Magramo Scholarship. Ako, engineer, William, 10 lang, very minimal. Ang inaano namin, ang tinuturo namin, alam ni Brad Pitt yan, nagtuturo kami ng test the skills. But when they graduate, tinuturuan namin sila paano magkatrabaho, and they don't earn the minimum kasi construction skills rigging, forklift, crane, scaffolder, baka pwede mo ang andalin pa sa Hong Kong yung mga yan dahil pero pa 10 lang with the certification. Meron pa. Would you tell about that William Magramo Scholarship na na binabanggit mo ngayon? Yes, yung William Magramo Scholarship for nuclear courses. Saka yung this year and then next year yung oil and gas and LNG. Actually ang trainer si Engineer Ronnie Dagal. Kumusta si Brad Pitt? Ayan, si Ronnie Dagal Yes, si Engineer. Para sa oil and gas So kaya sa mga graduating student ng Mapua kasi pag graduate nila ang dala nila yung diploma lang, pero kung meron pa silang dalang certificate, training certificate, meron silang advantage sa ibang nila sa ibang katunggan nila sa application, di ba? So yun ang yun ang main objective. Tapos may mga nakakusap na rin ako taga Mapua na sabi nga nila, yung isa sa wastewater, yung mga ganon. So pero ikaw anong status mo dyan? Bali permanent resident ang tawag sa amin. Permanent resident. Dahil sa tagal, ilang ang qualification. 7 years. Kailangan may 7 years ka dito. 7 years residency para maging permanent. 7 years ka dito na expat and then ang status mo, tapos pwede ka na maging permanent resident, gano'n. Kasi pero yung mga domestic helper, iba yung sa kanila yung scheme nila Hindi sila nagiging permanent resident. May discrimination. Contractual kasi ibang scheme yun ibang scheme. Iba yung sa'yo naman. So, pero what do you do there as a chemical engineer, as a chemist? Ano bang trabaho mo rin? Actually nga yung from the beginning sa semiconductor, electroplating, tapos sa semicon, alright. Sa semicon. Motors, iba-iba rin kasi yung course ko iba-iba rin. Tapos nung lately I set up companies na involved na ako sa mga startup. Wow. Yun. So mga Pinoy nare-recruit mong worker. Naka-recruit din ako ng mga Pilipino na Tapos yung isa kong ginawa na yung ang tawag doon intraocular lens. Yung pag nagkatarakas, lalagyan ng lens yan So, yung paggawa noon, yun. So, yun ang isa kong sinet up dito. I was trained in the US and now it's already established company. And then mostly ang mga nando na mga Pinoy.
Pilipino. Oo, from yung mga dati kong trabahong kumpanya, so nandun na sila. Kasi pag startup, ano yan startup mo yung company and later, iiwan mo na yan Para okay ba talaga yung startup mo, bibigay mo na sa kanila, ma-manage na ng iba yan. Ngayon, yung iba, kukunin ka uli, gano'n. Depende na lang yun. No. Pero yung mga Engineer William, yung mga minsan may mga Chinese companies bumibili rito ng mga lumang Warbander and then nire-refurbish yata dyan sa Hong Kong and they sell it worldwide. Nasa Semicon ka, so alam mo yung mga Warbander, di ba? May mga bumibili dito niyan kasi nag-work din ako sa ASM automation. Gumagawa yun ng mga wire bander, die bander sa Hong Kong. Kaya nalaman ko din yung yan. So yung mga second hand pwede nilang ibenta sa ibang lugar. So ang nga natin diyan, natuwa nga ako kasi mayroong news na may support daw yung US para sa semiconductor diyan. Pero actually assembly, hindi akala ko magagawa na ng wafer fab Ang kaso, problema kasi kaya hindi makagawa ng wafer fab diyan. Yung electricity natin very expensive. Kaya na, Brad Pitt. Very expensive daw yung kuryente rito. Brad Pitt, ano ba solusyon? Nuclear. Ronnie Dagal, yun nadinig mo yan. Mag-aaway na lang tayo. Hindi naman. Gagawa nga tayo ng convention Alam mo, napakadali niyan. Hindi dapat mag-aaway yan. Di kombinasyon. Tignan natin. Isang nuclear muna. Isang nuclear power plant. Tapos tuloy muna yung gas and hindi kailangan mag-away, kailangan nga magsuportahan Kasi kailangan natin. Kasi pag yan, bumaba ang bills natin. Bababa lahat. Sa kuryente, nagsisimula yun lahat Pero marami talagang nagsasarang kumpanya tulad ng Ford Philippines. Nagsara rin yun dahil nga sa mataas na rate ng kuryente natin. One of the highest in Asia. I think second sa Japan, no? Kaya nga ako, Brad Pitt, nagpapaypay na lang yan, malamang yan si Engineer William, puro centralized aircon yan Ako naka-brief lang maghapon. Nag-t-shirt lang ako dahil meron tayo radyo. So, tipid ako. Brief lang ang binabasa ko muna yung brief, babasahin muna yung brief. Tapos susuot mo, lagyan mo na yelo sa loob. Air-cooled. Genius yan, genius. Kanya lang di ba? Difficulty, kailangan, di ba? Difficulty, Kailangan mo ng difficulty. Nakita mo yung inventong, yung pan na ganyan, yung parang ganito. Yung pan, di ba? Neck pan ba yun? Yun. Kasi nga, nainitan siya. Gumawa siya ng paraan para yumaman pa siya. Ayun yan. Kaya maganda. Meron ito, si Ronnie Arellano Cano, shout out. Si Joel Elio, Congressman Joel Elio. At si Ronnie Dagal, meron mga Asian Civil Military Workforce, Civilian Police Force, Investigators, Special Trainers, attending daw sa kanya sigurong mga paano to. So, naging guest kasi natin si Ronnie Dagal noong nakaraan si Kat, nga pala, binabati ko si Scientist, aming kaibigan na makikita siguro. Kailan ba Brad Pitt yung show mo nga pala with Gino Padilla? And then, next month pa yun, June 13 sa Music Museum. June 13. Kailan ba dating mo rito, Engineer William? Pagka pupunta kayo. Pupunta siya rito, Brad Pitt, sa Pilipinas. Sa May 18. Sa May 18 kasi nama homecoming sa Marriott. Pero uwi na rin ako ng Sunday. Saturday, Sunday. Ng gabi, malapit lang yan dyan sa may airport. And then we discuss mga kasi very meron dati kami naging naka-Facebook si Teddy Pasqua. Siya ang naghahawak ng mga copyright Yung mga idea mo, baka po pwede natin mapa-copyright yan
para mabigyan ang iyong talino at galing sa larangan na yan. No? Kasi iba naman, you know, you have to be paid. You have to be acknowledged. Kung ayaw mo naman, you have to be acknowledged doon sa ginawa mo. Diba? Si Brad Pitt, sige, Brad Pitt, ikaw. Meron ako nakita, actually matagal na yun, nakita ko lang ulit yung pinag-uusapan kasi energy. So, yung Poso Negro, okay. Energy yun eh. Oh, may ano yun eh, may methane gas yun eh. Yeah, so, yun, lahat. Para, kasi sa mapupunta yun, no? So, gagawin na rin energy siya. Marami. Di ba, lahat ng bahay, may ano yan eh. Lahat, di ba? Poso Negro. Poso Negro yan, energy yun. Kukolekta yung may mga methane, kaya lang, wala pang gumagawa nun. Yes. Meron ako nakita kasi sa online lang din, nadaanan ko. Pero matagal na talaga yan. Parang LPG rin yan. Kung nagkaroon kasi ng energy crisis, ang dami niyan. Merong ang kukunin niya yung mga goma, yung mga rubber tires, ilalagay yan sa incinerator, and then gagawin ding energy yun. Yung mga basura, ganyan, isi-segregate. Ang dami na ba't hindi lang talaga na bibigyan ng pansin, no? Ayan, may magagaling tayo. Kasi yun, lahat ng bahay yun eh. So, basic yun sa bahay. So, di ba matitipid po? Kailangan lang technology. So, may mga matitinig na galing Mapua. Actually, meron pa kasi ang reality, no, pagka-graduate, hindi naman sigurado yung trabaho di ba? Okay. May trabaho agad. So during ang pagka-graduate namin, wala kaming trabaho. So inilabas ko ngayon yung isa ko pang idea na hanggang ngayon meron pa. Ano yan? So actually, wala kang puhunan, paano ka magninegosyo, di ba? Kaya ang naisip ko, dyaryo lang eh. So yung dyaryo, ginawa kong korting dumi. Yeah. So replica ng dumi ng tao yung dyaryo. Okay. Ngayon, inalok yan sa Blue Magic. So pumunta ako sa Blue Magic sa North EDSA. May babae doon. Siya pala may-ari, ang ganda ng babae. So ngayon, paano ko sasabihin sa kanya na gusto ko kayong supplyan nito, yung dumi ng tao na gawa ng dyaryo. So actually, hindi siya nagalit. Okay. So, lagyan mo lahat ng branch namin ng tigta 35. That was 1989. Subok. 35 pieces. Oo. So ngayon, nag-boom yun. Yung, ang tawag doon, Igors. Baka may mga nakikinig, pumunta kayo sa Blue Magic, lahat ng SM may Igors. Yun. Ano yun, ang tawag doon, Igors, pero replica ng ano yun, ng dumi ng tao. Pan-joke. Pinintahan mo lang. Ano yun, pinatigas, dinurog yung dyaryo. Actually, paper mache yun eh. Paper mache. Tapos lumabas yung pagiging painter mo dahil hindi na ba mass production yun eh. Hindi namin pinipaint isa-isa. Hindi, yung mga una, siyempre papakita mo sa kanila yung idea mo, yung binivisualize mo na siyempre gagawa ka ng kumbaga sample, di ba? Yung sample, nilulubog namin. Pero actually nga, court, talagang pag nakita mo, kuwang-kuwa siya, pati yung kulay. Yes. Yeah. So anyway, yan? Ang nangyari dyan, hanggang ngayon niya meron. Actually, nagtandaan na yung mga tito ko, yung mga gumagawa. Natatandaan ko sa Alimol may Blue Magic. Yan. Diba? So, sinasabi ko yan kasi, yun nga, yung difficulty wakes up the genius. So, makakapag-isip ka talaga dyan sa atin, sa Pilipinas, iba yung sitwasyon. Maraming may talent na nakakapag-isip talaga sila. Diba? Kasi dito sa Hong Kong, dito luxury dito eh. So
So medyo yung creativity hindi ganun ka-intense. Yes, kasi nandiyan na lahat available eh. So yun lang naka-invento nung isa toothpaste, pinipihit mo gano'n. Ang tagal na yun eh. Sa Germany ko nga. Pinipihit mo yung para, di ba ginaganya mo, manual lang yun. Ito pinipihit mo. Para simula sa toothpaste. So, simula sa ibaba, pinipihit mo yun. So, simpleng invention, pero maano mo na, baka nasisimot yung tube. May, alam mo na mga tao. Mga ganon. Marami. Ihit? Ito lang, tong init na to. Sana ma-invento. Kasi energy yan eh. Iko-convert mo ngayon sa... Gawin mo siyang siya rin yung pampalamig. Solar. Paano mo i-harness na mas mura? Parang gano'n. Challenge yan sa mga inventor eh. Kasi imbis na nagre-reklamo ka sobra init. Ano kaya magagawa ko rito? Pwede kong i-convert sa... Kasi energy to eh. I-harness and then gagamitin ko convert into energy. Ayun na, pera na. Pera. How? Yun yung tanong pera doon. na. Yes, how to harness this, na tingin natin parang yan. Tsaka, meron yatang di ba? Merong Filipino Inventors Association, parang ganyan, Sir William. Meron. Meron yata. Oo, di ba? Para yung mga naiisip mo dyan, mapapatent mo na, mabigyan ng pondo din. Kasi kung wala ka naman pondo, paano mo gagawa ng replica yon? Paano mo mamaproduce? Ang mahirap yan, yung katulad nangyari kay Sir William. Yung security mo na to protect your invention. Kasi madaling nakawin eh. Madaling nga, yes. So ayun nangyari na yun eh. So si Tesla nga, di ba, napag-usapan si Tesla, di ba? Ang dahil niya inimbento eh. Noon pa lang, iniisip niya na yung cellphone eh. Kasi wireless na agad yung kanya eh. He is ahead. So yung sabi niya, hindi kailangan ng yung wire. Nung una, kailangan. Ito, wireless na yung ng electricity. Pati sa mga cellphone, pati sa radyo. Later siguro magagawa din yan. Magkakaroon. Yes. Alam mo kasi, later. Kasi si Tesla, alien. Kaya kita mo yun ang ginamit, Tesla. Si Elon Musk. Si Elon Musk. Ewan ko, siguro baka dahil sa dami ng pera niya, baka binili niya yung mga sulat ni Tesla. Kasi ni-raid ng FBI yung nung namatay si Tesla. Nakatira siya sa hotel doon sa Tuktok. Nung namatay siya lang mag-isa eh. Andun siya sa Tuktok. Ang kaibigan niya lang, mga kalapati. So, ngayon, namatay siya. Kinuha lahat ng mga writings niya. Lahat ng niya. Kasi siya lang mag-isa. Wala nang, pakialam lahat. Kinuha lahat. Palagi ko, baka binili ni Elon Musk or classified info ng mga... Kasi alam niyo, may panlaban siya sa gera eh. Parang laser ng niya eh. Malapit na magkagera sa Pilipinas, Brad Pitt. Si Tesla, laser na yung ni-invent. Yan ang kailangan natin, mga advanced weaponry. Yep.
Panggera na laser na napaka-dangerous. Anyway, yung mga nababasa natin tungkol kay Tesla, and hanggang ngayon kasi believe tayo sa kanya eh. Yung ginagamit nating AC. Yep. Si Tesla naka-invento na. So, marami pa, pati mga ilaw, ninakaw lang siya pa naging bida eh. Sino to? Si Edison. Si Edison. Yun ang kalaban niya, si Edison talaga. Ninakaw lahat kay Tesla. Nung nag-aaral tayo, sikat yung Edison dahil, ito yung naka-invento ng ilaw. Ang dami rin inimbento yung si Thomas Edison. Hindi, ninakaw niya lang. Kasi siya yung may-ari eh. Nagtrabaho lang si Tesla sa kanya. Nagtrabaho si Tesla ron eh. Sabi ni Tesla, wala itong si Edison. Nag-away sila doon sa DC saka AC. Yun nga. Nagalit na naman siya dahil siya yung nanalo. Tapos yung mga remote control, yun na yung advanced wireless na agad siya, wireless. May mga remote control. Correct. Yes. Anyway, actually yung mga excuse me na yung safety sa construction yan, ang na diyan AI, ginagamitan na yung AI eh. Yan ang gusto ko natin. Malawak na ba AI dyan sa Hong Kong, Engineer William? Malawak na actually kasi may mga Pilipino din dito na na medyo talagang magaling. Inaano niya ng AI, yung mga construction dito. Siya ngayon na nagsusupply ng AI technology. Pilipino rin 'yun. Kasi mga kakilala ko dito kami sa nakatira dito sa may airport. So maraming Pilipino dito na sa construction. Bigyan mo nga ako ng isang sample. Ano bang yung ng AI sa construction? Yeah. For example, yung kasi pag yung mga crane, di ba? Okay. Yung mga tao, yan, yung mamomonitor yung movements ng tao. So yung tapos actually ang AI say yung may mga sensor yan eh. Okay. So ang kailangan mo yung present technology na madidetect mo yung mga movements, for example, and then baka natutulog lang. Yung mga ganon. So, halimbawa yung crane, there's a possibility na kumaliwayan. So, may tatamaan ba siya? Okay. Diba? So meron ka ng may sensor siya bago siya lumiko din, swing, bago mag-swing. Bago mag-swing. May na yan, ma-alert na, ganon. Tapos, hindi naman sinabing AI, ang makakagawa niya yung may knowledge sa industry. Halimbawa, katulad, for example, for you, sa safety ka, sa safety in construction. Okay. Ngayon, makikipag-partner kayo ngayon sa guy na merong AI knowledge para ma-i-apply niya yung AI sa industry mo. Kasi hindi niya rin alam yung industry mo eh. Magaling lang siya sa mga controls. Yes. So, mag-meet kayo ngayon na, eto, may danger dito, kailangan natin ng sensor. Ganon. So, kulag kayo. Kasi hindi nyo alam pareho yung linya nyo. Kaya, yan, yung talagang yung integration of knowledge nyo. Yeah. Okay. Ang galing. I-shoutout muna natin to. Wala na tayo. Mga ilang minuto na lang tayo. So, si Romeo Buera. May tanong ako. Sige, go ahead. Pipigilan ko muna. Okay, sige. Sir William, ano mo na stand mo dun sa itry natin ng nuclear? Gawa tayo ng isang power plant. Yung mga maliliit na lang ngayon di ba? I-try natin. Ano yung stand mo ba sa... Actually si Ronnie Dagal, yan ang ititrain niya, no? Pero meron siyang point. Tapos, siyempre, yung iba, kailangan i-try natin. Hindi. Pero sana, ma-prove yung ng mga points ni Ronnie on the reality ay nasolve. Kasi hindi talaga nasosolve. Kaya nga nag-aano si Ronnie na katulad yung risk management. Ay, hindi mo hintayin na
sumabog yun sa kaka-rich management. Meron siyang point. Tapos meron ka rin point, kailangan natin ng iba. Yes. Nuclear. Kaya lang, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kasi lahat ng inaano mo, di ba? Ang ano dyan, yung mga facts. Katulad nung sa South Korea, yung kasabay nung sa Bataan, hanggang ngayon, tumatakbo pa siya. Kaya nga, Brad Pitt, nagkakaroon tayo ng convention dyan. Sa China, marami sila, 50 nuclear power plant. Sa Amerika, 100. Sa Korea. Sa Korea na, Brad Pitt. Lahat may nuclear. Kahit na nagka-aksidente sa kanila, tuloy pa rin ang nuclear ng Japan. Kasi energy yun importante yun So, aksidente, nangyari yan. Ganun talaga, kahit sa dahil machines lang yan. Kahit sa gas and oil, nagkaka-aksidente rin. Dapat ba itigil na natin? Babalansin mo yung risk with the advantage. Kaya nga, kailangan talaga natin ng talagang asang alternatibo pang kuryente kasi nagninipis na talaga So, napakaganda talaga na sila Kat Tatlongari, sila Congressman Marco Wangco, sila Juanito Tupas, siguro rin si Engineer William at tayong dalawa, Brad Pitt, no? Yes. Makapagbigay ng ating share, no? Sa lipunan natin. Tajay, tingnan mo sa Middle East, UAE. Gumagawa sila ng nuclear power plant. Siyang katerba ng nila ron, di ba? Gas nila, pero nagpapagawa sila ng nuclear power plant. Why? Kasi nga, may na mauubos daw. Lagi kong naririnig yun. Ewan ko, kailan mauubos. Tsaka, totoo yun. Clean talaga yung nuclear. So, yung risk ba, natin doon sa advantage? Paano ba formula yan? Yes. Yung pag-usapan natin ng risk. So, na-identify ba nila yung risk? Tapos, ano yung severity nun? Ano yung gagawin nila sa risk? Kasi yung risk, meron yung binibigyan ng score, tapos may action item ka para bumaba High-rack. RPN, di ba? So, high-rack ang tawag. So, dapat mapakita nila yon na etong risk na to, so major risk, ito ang ginawa para bumaba. Yun ang wala. Na-control na Bumaba na yung risk, di ba? Sabi nga may containment na. Sinasabi ni Ronnie, hindi nga ganon. Pero mga kasama, batiin lang muna natin to. Alam mo, sabi nga nila, pag nabati mo, makikinig uli sa atin to. Sila, Sean Emon Barrios, si Arnold Emia, si Jeffrey Abo Escalona, si Ma'am Elsa Cirillo Jonela, at si Jeffrey Kayundong. At nagpapasalamat ako, nandiyan ulit si Brad Pitt. At I think we have, ilan to, Marvin? 4 minutes, 3 minutes to go? We have 4 minutes to go. Brad Pitt, go ahead, shoot your question. Kung ano pa? 2 minutes na lang daw, 2. Wala na, nakalimutan ko lang yung tanong ko. Sa part 2 na lang, wala na rin tayong time. So, yung June 11, June 13 yan. Sino ba yun? Ano ba yun? Tell us more about it. June 13 yun, Music and Laughter. Part 2 na actually yan sa Music Museum. So, okay. June 3 with Gino Padilla and Riser Band, tsaka yung mga pare. Kasi fundraising to doon sa seminary. So, mga pare ang kasama ko dyan. Okay. Yeah. So, June 13 pa naman. So, matagal pa. See you there. Punta kami ni Kat Tatlonghari. Sir William, ikaw, parting words mo, sir. Yung mga shows mo. Yung
yun nga na if you come from a poor family, merong you still have a chance to succeed. And then, there are changes in your life. Meron kang gusto, hindi mo na meet. And then, actually, si Lord talaga may ano yan eh. Yung meron ng para sa'yo. Katulad ko, hindi ako nag-board exam. Oh, yung pala, bibigyan ako ng work sa Hong Kong. Hindi pala kailangan dyan. Oo, tapos, etong work na to, hindi ko nakuha. Yung pala may mas maganda pa. Ayun. Diba? Anong hindi gaganda eh? Inaabot ka ng 34 years dyan sa Hong Kong. Sarap ng buhay mo. Paano din. Puro dimsum lang yan. Tsaka... Dito na lang ako. Magulo kayo dyan sa Pilipinas. So yan ang istorya ng buhay ni Sir William. So, anyway, in one more, the last thing can I say about China. Ang napupuna ko, okay. Ang daing galit na tao sa China, sa Chinese. Pero, meron ba kayong sinama dyan sa grupo nyo na tumira sa China at na-experience ang culture ng Chinese? China. Wala. Puro ang basis nila nung unang panahon pa. Ako nasa China ako at Hong Kong. Ang tagal ko dito. Hindi sila very good na okay sila yung culture nila. Kaya lang papakita mo na binobomba yung yung doon sa may South China Sea. Sabi, ba't kayo pumupunta diyan? 'Di ba pag-uusapan pa natin? So, pag hindi ginawa ng Chinese yung mapapaya din sila. So, pero yung ang danger diyan, bakit palagi yung video na pinapakita na binobomba yung boat? No. 'Di ba? Kasi ang strategy yan para magalit ang mga tao. So anyway, yun ang nakikita ko. Pero yung Chinese culture, walang problema diyan. Okay naman sana kumuha kayo ng mga nakakaintindi talaga ng mga Chinese. Hindi yung sila lang, uy, binobomba dapat gumanti tayo. Yung mga video na diyan, yung magulo sa Hong Kong, yung mga actually yan, ang nangyari diyan, gumulo dito. Pero na-control. Maraming may mga outside forces. Pero mga kasama, overtime na tayo at Sir William, second na Brad Pitt, baka patayin na tayo dito sinisenya sana ako. So, mga kasama, Engineer Festin Solis, magandang hapon po sa inyo. At ito po si Jay Ferrer. See you on May 18. Engineer William Brad Pitt on June 13 also. This is Jay Ferrer saying, smile and be safe. Maraming pong salamat. Thank you very much. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.